nandito na po ang maestrong Bicolanong Kalikotero. Sir Manny po, at your service. Ito ang pinout ng ating RFID RC522 module. So, pin number 1 natin ay ang VCC. Ang VCC ay nakakabit yan sa 3.3 volts ng ating Arduino. Pin number 2 natin is the RST. Ang RST naman is nakakabit yan sa digital pin number 9. Ang pin number 3 natin is ground. Nakakonect yan sa ground. So, pin number 4 natin is hindi siya nakakonect. Pin number 5 natin is the MISO, SCL, and TX. Nakakabit siya sa pin number 12. Ang pin number 6 natin, ang MOSI, ay nakakabit sa digital pin number 11. Pin number 7 natin, the SCK, nakakabit siya sa digital pin number 13 ng ating Arduino. At ang pin number 8 natin, the SS, SDA, and RX, nakakabit siya sa pin number 10 ng ating Arduino. Ngayon, gagawa tayo ng simple project, ng simple Arduino project, which is RFID Access Control System. So ano bang mga kailangan sa paggawa ng RFID Access Control System? So una, kailangan natin ng breadboard. Sunod, kailangan natin ng dalawang LED. So magkaibang kulay ang ginamit ko dito. At syempre, kailangan natin ng Arduino. So Arduino Uno ang ginamit ko. At kailangan natin ng jumper wires. At kailangan natin tong RFID RC522 receiver. At kailangan natin tong RFID. Kailangan natin ng RFID. So magkaiba ang access nila. So ang isa dito ang ipoprogram natin. Titingnan natin yung prinogram at yung hindi prinogram kung ano ang mangyayari. Sunod na gagawin natin is i-wiring natin tong RFID receiver natin. So ilagay natin dito sa breadboard. So ilagay natin dito sa dulo. At dito sa kabila, ilalagay natin tong LED red. And LED green. At maglagay tayo ng jumper wire. So ang kailangan nating jumper wire dito sa receiver ay 7. So dito, magmula dito sa kabila, sa kanan, nandito ang 3.3 volts. So lalagay tayo ng 3. Ikutin natin. So etong 3 ilalagay natin dito. Etong 3 ilalagay natin dito sa first 3. Etong 4 naman dito sa last 4. So, ang wala lang dyan nakakabit is yung number 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, number 4 lang ang wala. Okay. So, kabit natin siya sa Arduino. Yung VCC niya is yung number 3. Yun ang 3.3 volts. Etong brown ang VCC natin. Etong brown ang VCC natin, etong white ang ating ground. So dito, ilalagay natin sa 3.3 volts. Ito yung 3.3 natin, yung brown.
Ito yung 3.3 at papunta sa ground. Then sunod, we have the RST or reset. So ilalagay natin sa digital pin 9. 8, ito ang 9. So yun ang una. Then sunod, we have the MISO. Ang MISO natin is etong pang-apat. 1, 2, 3, 4, pang-lima. Ang MISO natin. So MISO natin, ilalagay natin sa digital number 12. So 8, 9, 10, 11, 12. Sunod sa MISO, nandito ang MOSI natin. So ilalagay natin siya sa number 11. So ito yung 11. Sunod, ilalagay natin sa number 13 ang ating SCK. So 13, etong orange natin is ilalagay sa number 13. So number 13. So nabaliktad. So 11, 12, 13. At yung last, ilalagay natin siya sa D10. Yung SDA natin, ilalagay natin sa D10. So natanggal yan. Ilagay natin siya. Yan yung 4. Okay. So ang LED natin, etong red, ilalagay natin sa D2 or digital number 2. So ito yung 2 natin, 0, 1, 2. Yung green natin, ilalagay natin sa digital number 7. So ito yung number 7. And yung brown natin ay ilalagay natin sa ground. So dito na tayo maglagay sa digital ground. So yan. So meron na tayong connection ng RFID natin. Okay? Sunod na gagawin natin is i-upload na natin ang program. So ilagay natin itong cable. Then saksak sa USB ng laptop. Okay? So una, tingnan muna natin kung tama yung COM natin o yung socket ng Arduino. So ang port natin is COM12, yung Arduino. Then sunod na gagawin, i-upload natin yung program sa ating Arduino. So tingnan natin kung mag-upload. So ito ang progress ng pag-upload. Then makikita natin siya kung uploaded na. Okay, so done uploading. So nandito side, sa left side, nakita natin ang done uploading. So titingnan natin kung dito muna tayo sa LED. Dito muna tayo sa LED. So isa-swipe natin itong dalawang RFID natin kung mag-on ba siya. Ibig sabihin, kapag nag-turn on ang LED, ang green na LED, ibig sabihin nag-turn on siya.
Kapag ang red, ibig sabihin, hindi siya in-accept or access deny siya. So, itong green is access granted siya. So, try natin itong isa muna. So, denied siya. Wala. Kahit anong gawin. So, itry natin itong isa. Same. Denied pa din siya. So, titingnan natin siya sa... So, open natin ang serial monitor. Mahanap ang serial monitor dito sa tools. Then, serial monitor. So, makita natin dito, may nakalagay na please scan your RF card. So, scan natin to. Unang isa. So, nakalagay dyan is access denied. Ulitin natin to. Access denied. So, ito yung nilagay ko. Ito yung isa, palitin natin, ilalagay natin to. Parehas, access denied. So parehas siya access denied. Bakit access denied siya? So denied siya kasi hindi pa to nakaprogram. So kailangan isa dito ang maiprogram natin. So for example, ito ang ipoprogram ko. So dito sa pagprogram, etong side lang to, sa substring lang ang papalitan natin. So eto siya. So nagkalagay dito na note is change here the UID of the card or cards that you want to give access. So dito, papalit tayo dito. So for example, palitan natin tong substring niya. So palitan natin ng code. So upload natin. So hintayin lang natin siya na mag-done uploading. Okay, done uploading. So tingnan muna natin sa serial monitor. Serial monitor, humingi na siya na ni-scan daw yung RFID card. So, scan natin to. Access denied. So, ito yung hindi ko prinogram. So, access denied siya. So, ito yung prinogram ko. So, ilagay natin to. Yan. Kung makikita nyo is access granted na siya. So, user ID tag 049F312B access granted. Ulitin natin. Granted na siya. Okay, tingnan na naman natin sa LED. So, eto yung LED natin. So, eto yung dalawang RFID card. So, i-try muna natin itong hindi nakaprogram. So, kung makikita natin siya, iilaw lang yung red. Ibig sabihin niya is access denied. So, ilagay natin tong, i-swipe natin tong nakaprogram. So, dapat iilaw ang red LED. Okay, so ibig sabihin, access granted. Yan. So, ibig sabihin, kung may nilagay kang servo motor or any output device, mag-function siya. Okay? So this is a simple Arduino project which is RFID access control system. Ito ang diagram ng ating RFID access control system. Thanks for watching Sir Money TV, channel 143. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you.